Manila Road Safety Plan binabalangkas na para sa mga posibleng solusyon sa tumataas na bilang ng mga aksidente. Erlo Bringas, detalye. Nakakaalarma, yan ang naging pahayag ng Metro Manila Development Authority o MMDA maging ng iba pang government at non-government sector na may kaugnayan sa transportasyon matapos makitaan ng pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa Metro Manila sa paglipas ng taon. Sa uling datos mula sa Metro Manila Accident Reporting Analysis System ng MMDA, pumalo na sa 88,101 ang naitalang road crash incident nitong 2024. Mas mataas yan sa bilang noong 2023 na umaabot lamang sa 85,954. Para maibsan ang nakakaalarmang pagtaas ng bilang na yan, nagkasa ng isang road safety summit ang MMDA kasama ang LTO, LTFRB maging ang iba pang sektor ng transportasyon para pag-usapan ng mga posibleng solusyon na mababawasan ang road crash. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kabilang sa naging agenda ng summit ay ang infrastructure aspect, medical aspect, maging ang traffic management na kabilang sa mga maituturing na pilar para mapaayos ang lagay ng lansangan. Kaya rin po tayo nagporsige nga na mailunsad itong Metro Manila Road Safety Action Plan kasama ang iba't ibang ahensya dahil nakaka-alarma na. Hindi namamatay sa sakit yung 15 to 29 years old, 99% ay preventable. Whether kakulangan yan sa infrastruktura, sa maintenance ng sasakyan, driver behavior, lahat yan preventable. Kasama din sa ginawang Road Safety Summit ang iba pang nasa transport group maging mga TNVS company para bumalangkas at magbahagi rin ng kanilang maaring maitulong ng kanilang sektor para maibsan ang mga aksidente. Si Secretary Ted Herbosa, isa sa kanyang iminumungkahi para mabawasan mga aksidente sa lansangan ay ang maayos na edukasyon at pagkakaroon ng speed limit na dapat masunod lalo na sa mga major roads sa Metro Manila. We have to make education better, like the LTO, yung pag-license ng ating mga driver. Tapos yung enforcement, which is MMDA, na yung mahuli sila. And you can see the effects. Actually, may mga epekto na. Yung NCAP, nakita natin, sinunod na yung speed limit at yung hindi nagko-cross masyado ng lane dito sa Commonwealth. And number two, yung speed limit, nagawa na rin ng speed limit ang Commonwealth. And may effect talaga sa amin, nakikita namin sa hospitals, less cases of injuries. Kailangan lang namin aralin exactly ano ba dapat talaga ang speed limit. 30, 40, 50? Kasi sa ngayon, yun nga, 60 eh. Kasi yan yung sinasabi nga na medyo safe pa. At yung road crashes medyo hindi ganong fatal, avoidable. Sabi nga ni Sected, yung pagpaprocess ng brain medyo okay pa at 60. Yung reaction time, yung reflexes ng tao. With yung 60 kilometers per hour, medyo manageable. Sa patuloy namang pagdami ng mga sasakyan sa mga major roads sa Metro Manila, nakitaan din ang pagtaas sa bilang ng mga naaksidente sa EDSA, C5 Road at Commonwealth Avenue. Wala pa silang maibigay na bagong datos pero sabi ng MMDA mula nang ipatupad ang no contact apprehension policy, nakitaan na nila ang patuloy ng pagbaba ng road crash accident sa Metro Manila at inaasahan nilang bababa pa ito sa patuloy nilang pagdaragdag pa ng NCAP camera sa iba pang bahagi ng kalsada sa Metro Manila. Yes, ongoing po yung pagkakabit po natin ng mas marami pang cameras. I think nasa 1,200 pa yan yung nakaprograma sa amin this year na ongoing yung pagkabit. Just that medyo ang mabagal kasi dyan yung paglatag ng fiber optics eh. Kasi hindi na kami gumagamit ng yung naka-broadband na wireless kasi naglalag yung mga kuha eh. Nakita nyo yan nung sobrang linaw ng ating camera, even yung hindi nagpipixelize because of the fiber optic. Erlo Bringas para sa 100% balita.